Pangalawang Timoteo chapter 2 verse 4, sabi dito, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Yan ngayon yung goal ko sa buhay. Lord, ngayong buong taong ito, binigyan ako ng Panginoon ng wisdom, binigyan ako ng Panginoon ng guidance kung paano ko magiging kalugod-lugod ang buhay ko sa Diyos ngayong taong ito. Ang sabi ng Panginoon dyan, yung isang kawal, sino dito yung kawal? Lahat po tayo na nandito kawal. It means tayo yung soldier, tayo yung army ng Panginoon. Maaaring paglabas mo mamaya dito, ang kakaharapin mo labanan, personally, individually, ay kakaiba sa kakaharapin ko. Pero pare-pareho tayong mga sundalo ng Panginoon. At dahil pare-pareho tayo sundalo ng Panginoon, itong mensahe ito ay para sa lahat. Okay? Ang isang kawal, sabi niya dito, ay nagiging abala. Ano sabi dito ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Mga kapatid, ngayong taong ito, may mga bagay na hindi mo na dapat pagkaabalahan na wala namang connection sa calling mo. Na wala namang kaugnayan sa pagkatawag mo sa harapan ni Lord. Okay, sabi dito, sa halip sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Okay? Lahat po tayo, may mga iba-iba tayo ngayong gagawin sa taong ito. Pero pare-pareho tayo ng magiging parang kaisipan na, Lord, dito sa kalagayan ko ngayon, sa trabaho na pinagkaloob mo ngayon sa akin, Panginoon, ako dito ay magiging sundalo mo. Ako dito ay magiging kawal mo. At dahil nandun ka sa isang lugar kung saan i-apply mo ang message na ito, mga kapatid, gawin mo yung the best mo para sa pinuno mo. Amen, no? Isa lang naman ang ating pinuno sa simbahan ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen, no? Okay, so ngayong taong ito, mag-i-effort tayo. Kung nakaraang taon, parang tinamad ka. Okay, may mga terminology tayo, Pastor, parang tinatamad ako nung nakaraang taon. Parang wala akong gana noong taon. Mga kapatid, ngayong taon, kailangan mo mag-effort para mabigyan mong kaluguran ng Diyos. Okay ba? Handa na ba tayo dyan? Kanina babalikan ko lang na-vision ko kanina, itong mga nandito sa unahan, sabi ko, Lord, parang yung kanilang espiritu pasulong. Sana lahat tayo pasulong ngayong taong ito. Walang aatras, walang uurong, walang tatalikod, bagkus lahat tayo susulong. Mananalo tayo lahat ngayong taong ito. Praise the Lord tayo dyan. Bakit po? Binigyan tayo ni Lord ng reason. So, sisikapin natin ngayong taong ito, mabigyan ng kaluguran ng ating Diyos. Ayan. Huwag tayong papayag na ngayong 2024 ay ma-distract na naman tayo para di magawa ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos na nakalulugod sa Kanya. Na-distract ka ba noong 2023? Sino dito ang aamin na na-distract siya noong 2023? Ibig sabihin ng salitang na-distract, na out of focus. Okay? Nawala sa bisyo, nanlamig. Ano pa? Sabihin na natin yung lahat ng mga bagay na nag-cause sa'yo ng distraction, kaya hindi ka nakapagpatuloy. Kapatid, ngayon taong ito, huwag kang papayag na ma-distract ka na naman ng kaaway. O mismo no sarili mo. Alam mo, sa totoo lang mo, minsan ang bato lagi natin, si Satanas kasi, yung demonyo kasi, minsan mo, laging bato natin sa kanila, pero ang totoo, minsan, choice natin ang nangyari. Mas pinili natin yun, tama? Alam nyo, sasabihin siguro nung Diablo tsaka ng demonyo, ako na naman, napapakamot din sila kasi wala naman silang ginawa sa buhay mo, tapos sila lang lagi tinuturo natin. For us, na absuelto. Pero sa taon ito, aamin tayo, Lord, nagkulang talaga ako ng 2023, pero ngayon, 2024, hindi na ako mag-distract. Straight ako ngayon sa'yo. Okay ba yun? Amen ba tayo dyan? Amen. Okay. Okay, tanong lang ho, 2024, ano ang goal mo sa buhay ngayon 2024? May goal ka ba ngayong taong ito sa iyong buhay? Amen ho. Ako, ito ang goal ko ngayong taong ito. Na sana ho, kayo ang maging kalakasan ko, kayo ang maging katuwang ko sa goal ko na to, dahil 2024, ito yung goal ko. My goal is to please God. Yan ang goal ko ngayong taong ito. Amen. Panginoon, ngayong taong ito, pasasayahin kita. Ngayong taong ito, Panginoon Lord, paglilingkuran kita. Ngayong taong ito, Lord, magiging kalugod-lugod ako sa iyong harapan. Alam mo ba, mahirap ang declaration na to? Dahil nalaman ngayon ni Satanas, narinig ng kaaway, ganyan palang plano mo, then marami mong parating na distraction. Pero mga kapatid, tayo yung mga magkakapatid sa Panginoon, magtulungan tayo ngayong taong ito. Pwede po ba tayo magtulungan? Magpaalalahanan. Huwag magtikunan. Okay? Hindi ko yan naman sa akin. Okay. So, magagawa natin to sa tulong mo ng Thessalonian. Okay? Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12, umpisahan natin ang mensahe natin. Okay? Sa 1 Thessalonians chapter 4, ituturo sa atin dyan a life pleasing God. A life pleasing to God. Ang buhay na nakalulugod sa Diyos.
Kung gusto mo ngayong taong itong malugod ang Diyos, kailangan mong may magturo sa iyo kung paano nga ba. So, ang isang buhay na nakalulugod sa Diyos, yung ating pag-aaralan ngayong araw na to. Ang mensahe ko natin, okay, handa na ba kayo? Isang amen nga na malakas. Okay, handa na mo ba? Ito ang mensahe natin. Nakakapit ka na ba? Ito ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12. Ito ang mensahe ng Panginoon. Mind your own business. Narinig mo na ba ang mensahe ng Panginoon na to? Biblical ba yan, Pastor? Mind your own business. Maaari siguro noong 2023 kung ano-anong business ang pinasok mo. O kung ano, hindi mo naman business, pinapasok mo. Kapatid, sa taong ito, mind your own business. Tutukan mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon, wag yung hindi pinapagawa sa iyo ng Panginoon, yung tinututukan mo. Amen ba tayo dyan? Amen. Okay, masasapol dito yung mga pakialamero. Pakialamera. Sorry. Pati ako, damay-damay na to. Mind your own business. Nilagay ko talaga, sinadya ko talagang babae. Sorry. Ano ba, aamin ng babae dyan? Ang lalaki kasi hindi ma-issue sa buhay. Ang mga lalaki, pagka may ginawa ka dyan, hindi naman masyado kami. Pero yung babae, sa totoo lang, siguro na 40% yung lalaki nangigialam. Pero ang babae, 100 plus! Kaya nakatingin sa inyo ng babae, anong ginagawa nila? Sinadya ko talaga ng babae. Okay, parang may sinasabi yung mata niya, ano na naman pinag-uusapan nila? O parang ganun eh. Okay, mind your own business. Biblical ito. Okay? This year, 2024, mind your own business. Ano ibig sabihin yan? More on ourselves reflection and evaluation rather than others. Huwag na natin munang gawin muna sa iba ngayon ng mga, sa taong ito, hayaan mong ikaw ang mag-reflect at ikaw mismo yung mag-evaluate sa sarili mo. Huwag yung iba ini-evaluate mo. Okay ba yun? Baka tayo itong nagdaang taon, 2023, pinuna natin ang pinuna yung ibang tao, pero hindi natin nagawang punahin ang sarili natin. Amen. Alam niyo, isang magandang application sa buhay, pagkagising mo ng umaga, at bago matapos daw yung maghapon, the best mong gagawin mga kapatid, ito advice lang to sa akin na ina-apply ko, bago ka matulog, mag-reflect ka muna sa buong maghapong ginawa mo. I-apply natin to mga kapatid. Ang ganda. Pagkagising mo sa umaga, ano bang ginawa mo? Nagtrabaho ka, pumasok ka ng pag-aaral, o kung ano man ang ginawa mo sa maghapon, bago ka daw matulog, uupo ka ng ilang minuto para mag-reflect. Then sa reflection na gagawin mo, parang pag-upo mo sa isang sulok, o parang pag-upo mo sa isang lugar kung saan kampante ka, marirealize mo, teka, sala ako sa bagay na to ah. Ako, nung in-apply ko siya, na-realize ko, sabi ko, sala yung sinabi mo kanina. Oh, sa bibig pa lang yun. Maya, habang nagre-reflect ako, sala yung kilos mo kanina. Then ikaw mismo, nakikita mo yung sarili mo, may evaluation na nangyayari. Mga kapatid, ngayong taong ito, i-evaluate mo yung sarili mo. Amen. Huwag lagi yung iba. Mas maganda ngayong taong ito, Lord, focus ako sa sarili ko dahil pag naging maayos ako, naging malago ako, naging mature ako, mamumunga ako ngayong taong ito. Amen. Amen ba tayo dyan? Amen. Naniniwala ko ako ngayong taong ito, mag-multiply mo ang bawat isa sa atin. Yung isa dito na kaya mag-alaga ng isa, then ngayong taon magiging dalawa, magiging tatlo, then sabi, gawin natin. More on our self-reflection and evaluation rather than others. Gawin natin po ito. Wag na wag lagi tayo mamumuna ng iba unless na lang pinupuna muna natin ang sarili natin. Focus tayo sa sarili ngayong taon ito. Okay? Pangalawa, more on gospels rather than gossip. Okay? Ano ibig sabihin yan? Mas magiging abala tayo ngayong mangaral ng salita ng Diyos kaysa magchismisan. Parang wala na nag-amen. Amen. Magkatunog naman. Okay, mas marami tayong gagawin ngayong pangangaral at pagbubulay-bulay ng mabuting balita kaysa pagbubulay-bulay ng magagandang balita sa chismis. Okay, balik tayo dito. Balik tayo. Okay, so sabi dito ngayong taong ito, Lord, focus ako sa mabuting balita kaysa sa mga chismis. Okay, next. More on Facebook rather than Facebook. Ayan. Okay, pag sinabi Facebook, ito yung English sinasabi ko, wala naman talaga ganung word eh. Ito yung sinasabi ko, Lord, itong ngayong taong ito, pupukusan ko na yung Bible ko. Di ba narinig mo kay Joshua ngayon? Nanay Ilan, Tatay Erwin, ngayon nyo sabihin sa sarili nyo ngayon. Nakapagbasa ka na ba? Lagi nyo kasi nagpatotoo siya. Tama? Papaalala nyo lagi sa sarili nyo, Lord, nakabasa na ba ako ng Bible? Kasi nakabasa na ako ng Facebook.
Okay, challenge lang. Oh. Ilang oras ka nag-Facebook? Honest, to be honest, ilang oras? 3 to 4 hours. Grabe ka naman. 24 hours daw. Po? 8 hours? Grabe naman siya. 24/7. Ilang oras ka dito? 10 minutes. Grabe ka. Mga kapatid, more on Facebook rather than Facebook. Ngayong taong ito. Kapatid, laanan natin ito ng maraming oras. Okay? Mamaya ako may dadaanan tayo. Okay? Sabi dito, more on the word rather than the word. Mas marami tayo ngayon dapat gawing oras sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, kaysa sa salita ng sanlibutan. Mga kapatid, nakakadistract ang salita ng sanlibutan. Maniwala kayo, kahit anong gawin natin, nakakadistract ang mga bagay na yan. Then, ibig sabihin na mind your own business, focus only on what God is telling us to do. Ngayong taong ito, Lord, ano ba ang pinagagawa mo sa akin? Para yun lang din na magawa ko ngayong taong ito. Kaya natin itong gawin? Alam niyo, sa totoo lang, kami nag-uusap kami pamilya, nagtatangalian kami kahapon. Isipin niyo ho, kanyo New Year lang, tapos ngayon 7 na. Next week, Pasko na! Alam, sa totoo lang, matatawa ka na lang. Kasabi ko nga sa inyo ho, noong 2023, naalala ko pa, may naalala ko ng January sa ikli ng panahon, parang nalina ko sa akin ng January. So ngayon, itong pag-aaralan natin na to, matatapos na yung 2024, malinaw pa rin sa atin itong bagay na to. Focus only on what God is telling us to do. Gawin natin yung bagay na pinagagawa lang sa atin ng Panginoon. Ano ba ang pinagagawa sa iyo? Pastor, may business ako ngayon. Ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon ngayon sa business mo, tutukan mo. Pasarapin mo pa. Pastor, masarap ako magluto. Pasarapin mo pa. Kasi ho, pag napapurihan ka, wag mo lang kunin ng papuri na binato sa iyo, binigay sa iyo ng tao, sabihin mo sa kanya, sa Diyos ang papuri dahil siya nagbigay sa akin ng talento na yun. Pwede ba gano'n? Sa Diyos ho ang lahat ng papuri. Ayan. Ayan na. Okay, mind your own business. Focus tayo ngayon sa pinagagawa ng Panginoon. Huwag tayo ho yung parang tingin at tingin sa ibang mga bagay dahil baka ho magkamali na naman tayo, madistract na naman tayo at hindi natin masapol yung bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Mind your own business. Ano yung mga bagay na pinatututukan sa iyo ng Panginoon, then yun lang ang gawin mo. Okay, punta tayo sa biblical. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 to 12. And to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your heads just as we told you. Sabi ni Pablo sa mga Thessalonian. Biblical. Sabi ko, Lord, napaka-biblical. Nag-iisip lang ako, sabi ko, Lord, ano? Mensahe mo ngayong unang linggo ng taon, sabi ng Panginoon, mind your own business. Isipin mo yung mga bagay, tutukan mo yung mga bagay na pinagagawa ko lamang sa iyo ngayong taong ito para magtagumpay ka sa buhay. Mga kapatid, tatlong bunga makikita natin dito. Mayroon tatlong magagandang benepisyo kapag tinutukan mo yung isang bagay sa iyong buhay. Mind your own business. Sabi ni Pablo sa mga Thessalonian, huwag kayong palilito, huwag kayong aasa sa ibang tao. Mind your own business. Magtrabaho kayo ng ayon sa inyong kaya. Okay, tuloy natin sa 12. So that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. Andiyan na mo lahat ang ating mong pag-aaralan. Ang sabi dyan, no, that is the life pleasing to God. Yan ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Ang mind your own business ay isang bagay na nakalulugod sa Diyos ngayong taong ito. Ang sarap pala, Pastor, nakafocus lang ako sa sarili ko. At pag sinabi ni Lord, kapatid, o anak, yung sarili mo ngayon, ayos na. Pwede mong unahin yung kapatid mo, pwede mong turuan yung kapatid mo, kasi ayos ang sarili mo. Kasi inuna mo ang sarili mo. Okay? Sabi dito, 3 main reason why we need to mind our own business. Tatlong dahilan o mayroon ng magagandang dahilan kung bakit kailangan mo natin mag-focus sa ating mga personal na mga gawain. Number 1, to live quietly. Gusto mo ba mabuhay ng payapa? Mind your own business. Okay? Number 2, to win the respect of outsiders. Ang ganda ng patutuo kanina ng isang kapatiran. Di ba? Alam niyo kung ipipilit natin, ang totoo ang respeto, hindi siya ipinipilit. Ang respeto ho ay hindi siya sinasabing, irespeto mo ako, kundi tinatrabaho ang respeto. Then tuturuan tayo ng biblical na paraan kung paano tayo irerespeto ng mga tao sa panahon na to. To win the respect of outsiders, sabi dito, mind your own business. Then last, number 3, to be dependent on ourselves, not with others. Tatlo hong magagandang dahilan kung bakit po kailangan natin mag-mind your own business. Mag-focus sa mga bagay na pinagagawa lang ng Panginoon. Expound ho natin ang mensahe na to. Okay, number 1, to live quietly means, sabi dito ho, to live peacefully with others.
Alam naman natin ho, sa totoo lang, mahirap mabuhay o mamuhay sa sanlibutan na may payapa o kapayapaan ng puso dahil sa dami ho ng problema. May problema ka na nga, tapos pasok ka pa na pasok sa problema ng iba. Ano kaya ang ginagawa natin sa mga sarili natin? Okay, yun ang sabi dito ho, to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands just as we told you. Okay, punta tayo sa Tagalog. Kawikaan, chapter 26, verse 17, ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. May nakigets kayo? May nakita ka nag-aaway. May nakita ka nag-aaway. Sino malimit mamatay? Yung nag-aaway o yung sumaway? Yung nag-aaway, wala pang pasa. Yung pasa-pasa na kasi dalawa sumusuntok magkabilaan. Tama? Yung mag-aaway, puro palang sunggaban. Yung nasa gitna, pasa-pasa na. Kasi yung mga sunggab sa kanya napupunta, pasa-pasa na agad. Then siya na may kaaway. Sabi ko na tumigil kayo, dalawa ng kaaway niya. Tapos siya namatay. Okay? Ang nakikisali sa gulo na may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Okay, nakikisali. O yun yung iniiwasan natin ngayon. Yung salitang mind your own business, kailangan hindi ka basta sumasali sa isang bagay na hindi ka naman pinapasali. Ito ho, mensahe dito sa mga leader. Okay? Konting paalala to. Ako bilang pastor, hindi ako basta pakialamero. Pag walang leading ang Diyos na magpapakialaman, kahit ang sama-sama na ng ginagawa niya, basta walang sinasabi ang Panginoon, hindi ko ginagawa. Alam niyo, mamaya dadaanan natin kung bakit hindi lagi tayo dapat makialam sa buhay na may buhay. Okay? Ang nakikisali sa gulo na may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Isipin mo kung may gulo sila. Isipin niyo may problema sila. Tapos nakisawsaw ka bigla, then pinapahamak mo yung sarili. Sabi ko, Lord, parang pag niliteral mo nga naman to, nag-aaway yung dalawang aso, tapos hawakan mo yung tenga ng aso, ikaw ang makakagat, ikaw yung mapapahamak, then ikaw ang matatalo. Kapatid, ingat-ingat tayo. Kaya nga, sa totoo lang ngayong taong ito, i-evaluate mo ang sarili mo, Lord, ano po ba yung pinapagawa mo sa akin? Kung gusto ng Panginoon muna ikaw magpamature, kung gusto muna ni Lord palaguin ka, then ikaw muna. Ang sarap pagpalago ng iba, ang sarap kung magpamature ng iba, kung ramdam mo sa sarili mong available at pwede ka na. Kasi ang hirap magpayo sa iba kung ikaw mismo payuhan din. Okay, tuloy natin. Sabi sa Mateo, ito pa ho. Ito yung isang problema ng tao na hindi naman niya saklaw yung buhay. Ito yung trabaho ng Diyos pero gusto natin trabahuin. Okay, Mateo chapter 6 verse 34. Kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Sino dito yung mga tao na nandito ngayon na ang problema niya ay hindi ngayong araw kundi yung bukas? Kapatid, wag mo daw problemahin yung araw ng bukas. Kasi una, hindi mo alam kung bukas, buhay ka pa. Yan ang context niyan. Okay? Dahil ang bukas, sabi dito, tuloy natin. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Grabe. Ba't mo pinoproblema yung bukas? Yung bukas mismo may problema. Iniisip mo ngayon, sabi mo, kakain ka ng tanghalian, ang iniisip mo na yung hapunan. Hindi ka pa nga nakakain ng tanghalian, yung hapunan na. Tama? Parang ganun. Yung senaryo na to, sabi ng Panginoon, sabi niya, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kaya ka pala ho, grabe problema, dahil ang pinoproblema mo hindi lang yung pang-araw na to, kundi yung pong isang taon. Grabe. Sorry ha. Ang tawag sa atin mga futuristic. Kaya ka nagiging masasakitin kasi iniisip mo yung susunod na araw. Para bang pag nagtatrabaho ka na ngayong araw na to, hindi mo na nga matapos-tapos yung mga papeles mo ngayong araw na to, iniisip mo pa yung buong isang linggo. Tapusin mo muna yun. Tapusin mo muna. May assignment ka ngayong araw na to, iniisip mo yung susunod na profession na magbibigay na, tapusin mo muna. Sorry naman. Okay ba yun? May nagigets ba tayo? Nililinaw ng Panginoon. Kapatid, yung tutukan mo lang ay yung bagay na inihaharap lang sa'yo ng Panginoon. Isip ka ng isip, Lord, ano mangyayari sa akin sa susunod na taon? Hindi pa, kauumpisa lang ng taon! Iniisip mo na agad, Lord, paano kaya ang kasal ko? Ikakasal ka ba? At may nag-iisip ng ganun. Alam niyo, sa totoo lang, isa daw sa nakaka-stress na tanong ng mga
wala ka pa rin biyanan, nakaka-stress yun. Huwag kayo daw magtanong ng ganun. Kasi na, yung tao na nakausap mo, nag-iisip siya. Nakaka-apekto na matindi sa buhay niya. At tapos ng Pasko, wala ka pa rin biyanan. Ano si Adan din nag-isip ng ganun. Wala siya kasi biyanan. Okay? Okay ba tayo dyan? Mga kapatid, naalala nyo? Iniisip mo ngayon, Lord, paano kaya mamaya sa yung tanghali, andito ka pa nagsisimba, iniisip mo na yung tanghalian. Kaya hindi ka makapag-focus. Kaya yung buong isang taon mo hindi ka natuto kasi lagi mo iniisip pag nasa simbahan yung tanghalian. Masakit pa yun? Hindi ko, sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Ito ang pinaka-the best. Para magaan ang lahat, yung ipinapaharap lang sa'yo, yung assignment mo ngayong araw na to, yun lang ang harapin mo. Huwag na yung susunod. Kung i-allow ng Diyos na pumunta ka pa sa susunod na dimension na yan, so be it. Okay ba yun? Hindi mabigat ang lahat. Nakahuwa ang mga amen sa numes, nag-iisip na agad, paano yung aming outer? Huwag yun na muna isipin yun. Although, ipa-plus screen ko dito, inaayos lang namin ang whole year activities bago magsimula ang simba, lagi pag-pray. O, hindi ko ipa-plus screen yun para isipin nyo, yan pala yung gawain ng buong taon. Hindi ko gagawin yun. Sabi ko lang para may pag-pray. Okay, tuloy natin. Okay, number 1 yun. Okay, para ho daw mamuhay tayo na mayroong kapayapaan dahil alam nyo, yung kabalisahan na nagdudulot kung bakit nawawala ang ating kapayapaan. Mga kapatid, ang sarap matulog na wala kang inaalala sa mga susunod na oras. Amen. Kaya ka naman hindi nakakatulog kasi iniisip mo, paano pag lumindol? Nakasadyapang ka ba? Paano kapag nagsalpukan yung, ano ba yung iniisip mo? Bakit hindi ka makaisip? Kaya ho, sa totoo lang mo, para maging payapang ang ating buhay, mind your own business. Kung ano lang yung bagay na pinapagawa, kung ano yung bagay na nasa harap mo, yun lang ang gawin mo. Yan. Number 2, pangalawa na agad. Okay? To win the respect of outsiders. Ito yung gustong-gusto natin. Walang tao na nandito ngayon na hindi ho gusto na igalang. Ang sarap sa pakiramdam na ginagalang ka ng mga tao sa paligid mo. Ang sarap sa pakiramdam na yung kagalang-galang na tao, ginagalang ka rin. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko sa inabot ng akala ko na igagalang ako ng mga tao. Dahil doon sa word, quote-unquote, pastor. Pero alam niyo, kahit wala sana yung word na pastor, kahit wala sana yung word na born again o Christian ka, sana bilang tao, respeto tayo. Okay ba yun? Yun mo ang pinaka-the best. To win the respect of outsider. Ano ibig sabihin yan? Sa ESBO, ito ang translation yan, walk properly before outsider. Yung bang parang halimbawa ko, bilang Kristiyano, paano ho ba kumilos ang isang Kristiyano sa isang society? Paano ka kumilos sa isang establishmento? Tulad ng pinatotoo kanina ng isang kapatiran natin. Para ramdam niya sa kanyang mga katrabaho, sa kanyang mga co-workers na parang naiirita na sa kanya, maaaring sumala na siya ng kinikilos. Sumala na siya ng mga sinasalita. So ngayon, balik tayo dito. Paano tayo hindi sasala? Gawin mo lang yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Huwag yung bagay na hindi mo pinapagawa sa iyo. Isipin mo kung mayroon ka ng opisina, gusto mo pang pakialaman yung opisina ng iba. Ano, napakasipag mo naman. Hindi ko na ho dito nilagay eh. May picture dito, may dalawa silang nag-garden. Yung isa ho, mayroon ilog. Yung isa ho, nagkakat ng kanyang bakod. Yung isa ho, pinahabaan yung kanyang gunting para dalawa yung magunting niya. Masagwan tingnan, okay, siguro to sa nagugunting para sa kanya, matulungan ko siya, hindi naman siya nag-aas ng tulong. Kasi masaya siyang ginagawa dahil bakod niya yun. Minsan may mga attempt tayo sa buhay na maganda yung motibo natin, pero ayaw ng iba. Okay ba yun? Maging aware tayo doon. May mga tayo, maganda ang motibo mo, kaya gusto mo makialam, pero Paul lang gagawin mo kasi bakit ayaw niya naman. Okay ba yun, mga leader? Okay? Okay. So that your daily life may win the respect of outsider. Naggagawa ka lang ng buhay, ikaw ay talagang, Pastor, Kristiyano ako sa simbahan, Kristiyano ako sa trabaho, Kristiyano ako sa school. Then huwag ka na mag-alala. Yung respeto kahit hindi mo hingin, mangyayari sa'yo. Amen. Kasi kumikilos ka ayon sa pagiging Kristiyano. Amen. Ituloy natin. Pangatlo. Pangatlo na pala. Ang bilis. Okay o? Pangatlo, sabi dito, to be dependent on ourselves, not with others. Alam niyo ang context ng 1 Thessalonians, sinulat ni Pablo ang aklat ng Thessalonica sa mga taga-Thessalonica kasi ang mga Kristiyano at that time, dependent na sila. Halimbawa someday, sana sabay-sabay tayo yumaman.
Pero ang totoo, may mga mayayaman na sa atin dito. Sino dito mayayaman na? Amen. So, pare-pareho na pala. Wala na pala. Sino ang mayaman dito? Amen. Sino ang mahirap? Meron pa rin. Lord, yung mga mayayaman, tulungan niyo sila. Konti na lang. Konti na lang. Kasi yung sulat sa Thessalonica, sabi ni Pablo sa mga Thessalonica, mga Kristiyano, okay, yung mga Kristiyano ho na mga nasa mga mahihirap ang kalalagayan, anong nangyari ho sa kanila dito ho, naging dependent sila sa mga Kristiyano, mga mapepera. Kaya sabi ni Pablo, hindi pwedeng gawin nyo yan. Hindi porke sa kapatiran ay may magandang buhay, makikidependent na lang tayo sa kanila. Hindi. Kailangan gawin ninyo yung bagay na pinagagawa sa iyo, kailangan nyo magtrabaho, kailangan nyo maghanap buhay. Kaya hindi yung masama maghanap buhay. Amen ho ba? To be dependent on ourselves, not with others. Okay, ito ang sabi. Tagalog. Okay, mamaya po yung Tagalog. So that you will not be dependent on anybody. Okay? Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain. Yan yung Tagalog ng mind your own business. Pakialaman ang sariling gawain. Kung ngayon ang hinahawakan mong ministry ay praise and worship team, yan ang pakialaman mo. Sino pastor ang pakikialaman ko sa praise and worship team? Yung mga kasama mo. Amen o. Kung ikaw naman ay youth leader, yun ang pakialaman mo. Amen o. Yun ang trabahuin mo, yun ang gawin mo. Pero doon sa mga tao na kasama mo dyan, aware ka kasi may mga tao dyan na hindi ka naman sinasabi ng Diyos, pakialaman mo ang buhay nila. Okay? Sabi dito, dahil dito kayo ay igagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Praise the Lord. So napakaliwanag o, kapag ginawa natin ng mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, minmind natin yung ating sariling business, ano mangyayari sa atin, mamumuhay tayo ng payapa ngayong taong ito. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na hindi ka nakaka-open ng ibang tao dahil hindi ka naman inuutusan ng Panginoon na mag-open ng mga tao na yon. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na bilang isang tao na gumagawa sa pinagagawa lamang sa iyo ng Panginoon, eto, nagiging successful lang yung buhay. Amen o, hindi tayo umaasa, hindi tayo nagiging dependent sa iba. Then, ito yung paalala. Sunod-sunod po ito ha. Paalala, naging tahimik ba ang Diyos sa buhay mo noong 2023? Tanong. Parang tayo yung tahimik. Naging tahimik ba ang Diyos sa buhay mo noong 2023? Pause muna tayo ng konti. Hindi. Kay Ate Joan, hindi. Grabe ingay ni Lord sa buhay ni Ate Joan. Alam niyo kung bakit, may mga rason kung bakit tahimik ang Diyos sa buhay natin. Isang rason ito. O baka sarado lagi ang Bible mo. Amen ba tayo dyan? Amen. Lord, bakit ang tahimik mo ngayon? Noong 2023 sa buhay ko, ang sabi ng Panginoon, nagbabasa ka ba ng Bible ko? Alam niyo ba sa Bible nagsasalita ang Diyos? Amen. Nagsasalita ang Diyos sa Bible, habang binabasa mo, nagre-rema, habang binabasa mo, inilalagay ka ng Diyos sa lugar na yon. Kahit ang binabasa mo Genesis, parang, Pastor, bakit ako nilagay ni Lord sa Genesis? Nabasa ko doon, in the beginning, God created the heavens and earth. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay bago pa niya nilikha ikaw. It means ayaw ng Diyos pahirapan ng tao. Kung bakit ka hirap na hirap sa buhay, hindi yan gusto ng Diyos. Amen. Gusto mo yan. Amen. Pastor, ba't wala akong pera? Malakas ba ang katawan mo? Opo, tamad ka. Sorry. Okay, parang nasasaktan ba kayo? Pastor, bakit kaya ang grade ko palakol? Nag-aaral ka ba? Grabe naman yung aral ko. Eh, ba't nagkaganyan? Alam niyo, sa totoo lang, hindi totoo yung aral ka ng artos palakol yung ano mo. Hindi totoo yun. Tama ba yun, mga nanay? Mga nanay at tatay. Yung mga may anak dito na magaganda ang grade, nakikita niyo ba sila? Nag-aaral ba sila? Pastor, partida na to. Yung anak ko, 90 ang mga average, pero naglalaro pa yun. Grabe, partida na yun. Grabe naman utak ng anak niyo po. Okay? Balikan ko lang ha. Kung naging tahimik ang Diyos noong 2023 sa iyong buhay, kapatid, buksan mo ang Bible mo nang marinig mo yung tinig ng Diyos ngayon. Binubuksan mo ba? Okay, binubuksan nyo ba? Okay? Paalala, naging tahimik ba ang Diyos? Buksan mo ang iyong Bible. Kung hindi mo mabuksan ang iyong Bible dahil may problema ka sa pagbabasa, mag-pray ka.
Baka hindi ka nagpipray. Okay. Sabi dito, huwag na nating haluan ng kalokohan ang buhay natin ngayong taong ito. Magtapat na tayo sa Diyos. Pasensya sa word, kailangan kong banggitin to. Huwag na daw nating haluan ng kalokohan yung taon natin ito. Hayaan natin magtapat na tayo kay Lord. Paano kung itong taon na to, ito na yung taon ng pagbabalik ng Diyos? Praise the Lord, magkakasama tayong haharap sa Diyos. Praise the Lord, magkakasama tayong kukunin ng Panginoon. Ngayong taong ito ho, i-pray na natin. Ngayong taong ito, i-claim na natin, Panginoon, ngayong taong ito, magiging tapat ako sa iyo. Amen, no? Ang sabi dito, huwag na tayong matigas ang ulo. May mga bagay sa buhay natin na kailangan na natin i-give up. Sabi ko nga sa inyo, matagal ko nang sinasabi ito sa pulpito, sa buhay natin may mga taong hindi na dapat ikaw connected. Dahil bakit ho? Magpupos siya sa iyo ng ikaw walang problema, pero sila ang dami. Pag nag-post sila, ikaw ay apektado. Bakit po? Kaibigan mo sila sa Facebook. May connection pa kayo. Sa totoo lang ho, sabi ko, Lord, pag ganun ho ang mga post, tas nakikita kong friend pa ako, pasensya na. Binablock ko para ho mapangalagaan ko yung kapayapaan sa puso. Amen o? Sabi dito, huwag na tayong matigas ang ulo. Ano ba yung mga bagay na ikinatigas ng ulo mo nung nakaraang taon? Ngayon taong ito, huwag na. Tulungan mo yung sarili. Piliin mong magtapat sa Diyos. Tandaan, huwag lagi tayong makikialam sa buhay na may buhay. Yung word na lagi, it means, ura-urada. Hindi ko sinasabi dyan na huwag talaga makialam. Yung word na lagi. Iwasan natin yung word na lagi. Pero ho, pag once na inutusan tayo ng Diyos na makialam sa buhay na may buhay, dahil sinabi ng Diyos na pakialaman natin, then kailangan natin itong gampanan o gawin. Alam niyo ba masakit yun? Iyan ang pinaka-masasakit at pinaka-nakakatakot ng utos ng Diyos. Naalala niyo si David? Sabi ng Diyos kay Nathan, Nathan, puntahan mo si David dahil si David ay nagkasala, si David ay nanilip, si David ay sinipingan yung asawa na may asawa, puntahan mo siya at i-rebuke mo siya. Yan ang pinaka-mahirap at pinaka-nakakatakot na utos ng Diyos, yung makialam sa buhay na may buhay. Pero dahil ginawa ni Nathan ang pinagagawa sa kanya ng Diyos, ano ang nangyari? Natuto si David, at sino ang nangyari kay Nathan? Wala naman nangyari. Pero sa totoo lang, sa Bible, ang dami ng mga propeta na pugutan ng ulo dahil nakialam sa buhay na may buhay. Pero dahil yun ang pinagagawa ng Diyos, ginawa nila, for the sake na magawa nila ang pinagagawa ng Diyos sa kanila. Sino ho sa Bible ho nakialam sa may buhay na mabuhay na pinugutan? Si John the Baptist. Kaya nga ho, balikan ko lang, huwag lagi tayo makikialam. Pero pag may inuutos sa iyo ang Diyos, mapahamak ka man o magkaroon ka man ng problema, gawin mo. Ma-please mo lang ang Diyos mo. Patatagan ng loob. Sabi ko nga ho sa mga leader, ito ho, mga kapatid, irespeto natin ng mga leader na meron tayo. Dahil ho, talagang may mga attempts sa buhay natin na makikialam sila sa atin, hindi nila yan gusto. Maniwala kayo, hindi nila yan gusto. Pero utos yan ng Diyos sa kanila. Paano natin mo i-approach yung ganun? Pinakikialaman ang buhay mo, hindi naman para mapahamak ka. Pinakikialaman ang buhay mo dahil gusto ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, sabihin mo sa Kanya. Doon papasok ko yung salitang, kailangan mo dito yung unawa. Vice versa. Okay? Baka masaling natin ang will ng Diyos sa buhay nila. Kaya huwag lagi. Kapag hindi naman sinasabi ng Diyos na pakialaman mo ang buhay ng pastor, ay pasama na ng pasama ang ginagawa, hindi pa ba ako makikialam? May go signal ka ba kay Lord? Pag wala, huwag mong gawin. Naalala niyo yung alibugang anak? Pinakialaman ba ng Diyos yung alibugang anak? Wala. Hanggang dumating yung right time ng alibugang anak, walang nakialam sa kanya, kusa siyang bumalik sa Diyos. Kasi bakit to? Yung intervention ng Diyos, minsan umaabot sa right time. Okay? Okay, baka sakaling masaling natin ang will ng Diyos sa buhay niya. Will pala talaga ng Diyos minsan na dumanas ang isang anak niya doon sa wilderness. Dumanas ang anak niya doon sa kawalan, doon sa sanlibutan para matuto yung anak niya. Pagbalik ng anak niya, may nabasa pa ba kayo nangyari doon sa libugang anak? Wala na. Ang ganda ng istorya, natapos sa magandang istorya. Sino ho nagalit? Yung mga nandun sa church. Yung kuya niya. Na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng kanyang ama. Kasi isipin nyo, winaldas, nilustay ang pera, yung mana, pero pagbalik ng alibugang anak, tinanggap ng ama. Niyakap kahit parumi, kahit ang baho, amoy baboy. Niyakap ng ama at tinanggap ng walang pagdududa. Ano ang sabi ng ama? Anak kita. Binigyan ng singsing, binigyan ng sapatos, binigyan ng kapa, then sinabi ng ama, welcome ka sa palasyo. Ikaw pa rin yung anak ko. Sino yung galit na galit? Yung mga nandun sa church.
Yung nandun sa templo, nandun sa kahyan, yung kuya niya, natingin sa sarili, siya yung karapat-dapat na suotan ng ganung bagay dahil siya yung tapat. Sa totoo lang mo, napaka-gracious ng Diyos. Hindi natin kayang tapatan ang pagiging mabuti ng Diyos sa buhay natin. Okay, tuloy natin. Tanging magagawa natin para makatulong tayo sa iba ay ang, number 1, magpayo. Payuhan natin sila. May mga naliligaw ba mga tao sa iyong ministeryo, payuhan mo siya. Pangalawa, magpaalala. Ito ho ang hindi nawawala sa mga leaders. Yung laging magpaalala. Ang sakit na ng tenga ng mga miyembro kasi paalala leaders, hayaan nyo, hindi yan mawawala sa sanlibutan. Nagpapaalala yan dahil yun ang trabaho ng isang leader. Ang magpaalala na magpaalala. Maglatag ng option. Okay, hindi kita pakikialaman pero bibigyan kita ng option para may mapagpilian ka naman. Baka dito sa option A, B, C ko, baka may makita ka dito, ay mas maganda to. Okay, mag-offer tayo ng option. Magbigay ng puro-puro. Ano sa Tagalog yung puro-puro? Kasi malalim yan. Magbigay ng opinion o idea. Okay, last, ipanalangin natin sila. Yan lang mo ang pinaka-the best na magagawa natin para makatulong sa iba. Hamon, bago tayo mag-pray. Live a life pleasing to God. Yan ho ang hamon natin ngayong araw na to. Mamuhay tayo ng buhay na nakalulugod sa Diyos. Panginoon, noong 2023 talagang maling-mali ako, sana ako. Pero Lord, ngayong taong ito, Lord, ibibigay ko yung talento ko. Alam niyo ba, lahat tayo may talento? Salamat sa buhay ni Nanay Lita na makita kanina yung verse na nakalimutan ko. Ano sabi? Lahat ng tao, lahat ng anak ng Diyos, lahat ng nakipag-isa kay Kristo, binigyan niya ng regalo. Anong regalo meron ka? Pastor, naniniwala ako, binigyan ako ng Diyos ng regalo, mamuno. Mamuno ka! Yun ang sabi. Pastor, binigyan ako ni Lord na para bang walang-wala na ako, pero bigay pa ako ng bigay. Kasi binigyan ka ng Diyos na regalong mag-abuloy. Sino dito yung gano'n na pakiramdam? Isusubong mo na lang, teka, may nakita ka. Kasi yung gift mo kakaiba eh. Magagalit sa'yo yung walang regalo na, ano ka ba? Kainin mo na yan, sabi nung walang regalo ng pag-aabuloy. Sabi nung may regalo ng pag-abuloy, hindi ko kaya siya maating na hindi bigyan, ibibigay niya yun. Yung walang regalo, galit na galit. Doon sa may, galit na galit. Kasi bakit po, kaunting kapiraso na lang, binibigay niya pa. Kapatid, sabi sa Bible, regalo. At sabi kaloob. Kung yun ang natanggap mo, ano ba mga kaloob na nandun? Kung pagpapagaling, magpagaling. Kung pamumuno, mamuno. Kung pagkakawang gawa, magkawang gawa. Ano pa ho? Ang dami, kung pangangaral, mangaral. Huwag na kayong tatago ho. Sa midweek ho, meron pa ho isang slide. Isa na lang. Meron na tayong 7 ho na preacher sa midweek. 7 ho sila. Kauna-unahang midweek, na-amaze kami sa ginawa ng Panginoon. Halos kalahati ho na dumalo. Sabi ko, nakakatuwa, ang dami yung dumalo ng midweek. Sabi ko, Lord, ngayong taong ito, hindi na dapat. Alam niyo ba ang midweek ay simba rin? Amen. Alam niyo ba yun? Amen. So, kailangan natin nandun yung midweek. Tama? Amen. At tagahanap pa tayo dito. Pastor, wala pa akong lakas ng loob. Kailan ka magkakaroon? Sa susunod na taon. Buhay ka pa ba? Ikulit na lang. O ngayon na. I-start mo na ngayon. Kung pangangaral daw mo, mangaral ng buong sikap. Ano pa, Nay? Nay, kung maalala natin, ano pa po ba? Ang dami nun. Yung mga kaloob na yon, imposibleng wala isa sa iyo. Lahat tayo mo mayroong ganong kaloob na binigay ang Diyos sa atin. Alam niyo bang, ang dami dito may talento, ang dami dito magagaling sumayaw. Kailan ka pa sasayaw kay Lord? May nakangiti ng tatay. Baka ikaw yung tinatawag na Diyos pamunuan yung dance ministry. Pastor, pag-TikTok lang yung sayaw. Hindi ho, mababago din yan. Kapatid, babalik ka ba ngayong taon na to sa gawain? Bumalik ka na. Baka yung susunod na taon, hindi naman sinasabi kung rapture na, o patay ka na, o wala ka na, pero yung taon na to, huwag mong sayangin. Baka maging regret, ay sayang, kung itong 2024 ngayon pinaghamit ko sa Panginoon yung aking talento, ang galing ko na siguro. Kay Lord. Amen o? Ngayong taong ito, pag bulay-bulayan mo, i-reflect mo ang sarili mo, kasi ang assignment mo ngayong taong ito, hindi ibang tao, kundi ikaw mismo. Live a life pleasing to God. Namuhay ka na nakalulugod sa Diyos. Pastor, yan challenge mo ngayon sa akin yan. Pag-iisipan ko yan, ipag-pray ko yan. Then pagbalik mo, nakunbig ka sa ng Panginoon, then mag-usap tayo kung may ministry na yan, pinag-uusapan natin. Then kausapin mo yung leader na ministry na yan, mag-commit ka sa ministry at sabi mo, papagamit ako ngayon kay Lord. Marami na babalik, Pastor. Thank you, Lord. Palapakan naman natin si Lord sa mga ganyan.
Napupuna ko yung mga nagtitiktok. Sabi ko, Lord, ngayon, yari ito mga to. Kay Lord na to, sasayaw. Hindi nga kayo nahihiya. Ang dami-dami nanonood sa, dito, nanonood dito si Lord. Tas sa langit. Basta parang mas marami yun Good thing, hindi natin sila nakikita, pero nagtatawanan. Masaya, hindi ho nagtatawanan para ho nang bubuli, hindi ho. Okay? Live a life pleasing to God. Ano ibig sabihin yan? May mga karga po ito. Una, number 1, gawin natin ang will ng Diyos. Lord, gusto kong ma-please ka ngayon, gusto kong malugod ka ngayon, gagawin ko yung kalooban mo sa buhay ko. Kung nag-aaral ka, galingan mo sa pag-aaral para kay Lord. Okay? Tatapusin ko yung pag-aaral ko. Kung yung nagtatrabaho, kasipagan mo sa trabaho. Okay? Pastor, doon sa amin ang kalat-kalat. May free time ka ba? Linisan mo na. Pastor, parang magmukha, linisan mo lang. Hindi nagsasabi, magmukha kang Kung ikaw yung may burden, okay? Kung ikaw ang nakakaramdam, gawin natin ang will ng Diyos. Pangalawa, sundin natin ang mga utos niya. Hindi mo mabibigat ang utos ng Diyos. Walang utos ang Diyos na mabibigat dahil may utos ang Diyos na kaya ng tao. Lalo ngayon, ano sabi ng doon sa mayroon siyang 10 utos, mayroon siyang 300 na utos, may napakaraming utos, pero 2 na lang sabi sa Bagong Tipan, 2 na lang. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, mahalin mo rin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Mahirap ba yun? 2 na lang. Okay? Next, sabi dito, gumawa tayo ng mga bagay na tanggap niya. Okay? Sorry po. Gumawa tayo ng mga bagay na tanggap niya. Yan ho ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to. Pag bulay-bulayan mo itong mensahe ng Panginoon, then yung last na challenge sa atin, dito tayo magtatapos, mind your own business. Palapakan natin ang Panginoon. Okay,